Shalom, shalom, good morning everyone. For today's video, nagluto ako ng atay na manok na may talong na may patatas. O di ba, sino ang relate dyan sa ating mga niluluto? At yan ang aking ingredients, bawang, sibuyas, kamatis, at ang mahiwagang talong at ang patatas na piniprito ko na. So, sino yung gumagawa dyan na pwedeng iprito muna ang mga ricado nyo para sa inyong mga adobo, kahit na anong luto dyan. Kasi sa akin, pag nagluluto ako ng mga manok-manok, piniprito ko muna yung aking mga patatas, carrots, ganun, para mas masarap. So, pagkatapos ng patatas, ang aking talong naman ang aking ipiprito. O, diba? Aking. At ang aking alaga naman is nasa sala at nanonood ng teatro, mga opera ba, mga, ewan ko kung anong pinagsasabi doon. Hebrew kasi, kung minsan Moroccay. So, pinabayaan ko na lang muna siya dyan. Kasi yan ang aming lunch. So, sa awa ng Diyos, si Lola is kahit ano man niluluto ko sa kanya is kinakain niya. No choice siya. Masarap ako magluto, guys. Akala nyo, diba? Sabi ng aking mga kaibigan. Pero ewan ko lang kung plastikan. Ganun ba talaga? Pag kaibigan mo, plastic. Cheers! At yan, piprito ko rin muna ang aking atay. Diba? Yung atay na yan is mga ano lang yan, 1/4. At nilagyan ko ng konting chicken fat. Chicken fat. O, diba? Pati na lang yan. Para pang masarap ba na pag adobo is medyo may konting pitik ng pagka-cholesterol ba. Ayan, di ba? O, prito-prito. Ayan, sino rin eway. So, yan naman ang aking ginagawa dito pag naboboring ako. Hala, sige, luto. Nag-iisip ko ng ulamin ni Lola. Kung minsan, ako ay nagbe-bake o kaya naggagawa ng tinapay, ganon, kasi wala nga ako masyadong day off. So, yan na lang ang aking pangpalipas oras, ang magluto. Kaya ako ay jumajingjing, di ba? Taba pa more, pero okay lang. Basta si Lola ay kumakain sa aking niluluto at healthy naman yan. Kasi pag nagluluto naman ako ng ganyan, guys, meron naman siyang fresh na vegetables na salad. Diba, may cucumber, kamatis, lettuce, ganon. Kaya dapat balanced diet din si Lola. Kumakain din siya ng konting kanin, parang 2 spoon. Sa akin, mga 50 na spoon. O, diba, kanin is life. Bas lalo pag ganyan ang ating ulam, diba? Walang pakialaman pagdating sa kainan. Tapos, meron pa tayong agamang is alamang bagoong. So, ayan guys, habang natapos ko nang naprito-prito ang aking yung chicken atay, yan, ihalo ko na yung ating pinrito kanina na talong at patatas. Ilagyan ko ng seasoning, ayan, toyo, chicken powder, paprika, hindi paprika, paminta, konting asin, ayan, tapos konting chili flakes at ilagyan ko ng isang basong tubig para maluto yung konti ang ating adobo. And then, ayan, habang isisimmer natin yan, nilagyan ko na rin yan ng vinegar. Guys, pag naglalagay kayo ng vinegar sa adobo, wag nyo munang tatakpan for about how many minutes. Tapos pag kumulo na siya, doon nyo haluin. Ganon ang style ng pag-adobo. Yan po ay natutunan ko kay Sir David and Rai. O, diba? Ayan ng aking adobo. Sarap na sarap si Lola dyan, guys, nung pinakain ko siya. So, ang kinain lang niya yung atay tsaka yung maraming patatas. So, okay na rin yan, And then, yung talong, hindi siya masyado. So, ayan na, nilagyan ko na ng yan yung aking vinegar, tapos how many minutes, kulo, and then, halo-halo. So, yan. I-try nyo, guys, para mas manuot yung lasa ng vinegar sa niluluto nyo na ulam na adobo. At luto na ang yummy adobong atay. God bless everyone. Bye! Shalom, shalom! Namiss nyo ba ako? Ako, namiss nyo? Hindi.
Kasi minsan-minsan lang ako nag-mini vlog sa aking trabaho. So ito na nga, every morning si Lola ayan, punta mo na sa banyo, linis-linis, proper hygiene. At yan, si Lola is 95 years old na po siya, guys. At thank you Lord. At ganyan pa kalakas ang aking alaga. At sana humabot ako ng ganyang age na yan, ano. Diba? Pero actually, ang mga Israeli, guys, mahaba ang kanilang mga buhay-buhay dito. Kasi puro healthy ang kanilang mga kinakain. Unlike this sa mga Pilipino, puro taba-taba, diba? So, healthy living talaga mga Israeli. So, ayan, nag-proper hygiene. Alam nyo po, as much as possible. She's 95 years old pero binibigay ko muna ang dapat na gawin niya sa kanyang sarili para hindi rin niya makalimutan at medyo gumalaw-galaw ang kanyang mga kamay at utak, medyo mag-isip ng konti kung ang dapat gawin sa kanyang kasarili kasi minsan nakakalimutan na niya and she's 95 years old. So ayan na po, tapos na kaming naglinis, nag-toothbrush, naglagay ng kanyang mga cream. So, pumunta muna kami sa sala para painumin ko muna siya ng kape at maya-maya after ng kape niya papalitan ko na rin ng kanyang damit kasi baka dumating ang kanyang mga apo or anak para beautiful naman ang aking alaga. So ganyan lang naman routine namin every morning, guys. So yan, inom-inom kape at usually sa morning upo-upo ng 1 oras bago ako magtrabaho kasi si Lola at pag nag-iisa na siya dyan sa sala, tawag siya ng tawag, nurina ng nurina, nakakaburyong. So, ang hirap magtrabaho pag ito'y nagising na. So, usually, pag tulog pa siya, doon ako nagtatrabaho or kaya sa gabi, pag tulog na siya sa gabi, doon din ako nag-sponja or naglilinis sa kanyang bahay. So, ayan guys, umpisa na natin ang ating gagawin. Siyempre, inom muna kami ng kape ni Lola. Hindi ako umiinom ng mag-isa sa umaga kasi nakakaawa din, dadalawa na lang nga kami tapos muna pa akong inom ng kape at mag-aalmusal. So usually sabay na lang kaming uminom ng kape at sinasabayan na lang niya ng kanyang almusal, yung tinapay and givina or yung cheese. Yan lang naman talaga ang gusto lang niyang almusal kasi ang tanghalian naman niya is lagi kong nilalagyan ng fruits, vegetables. Tapos may vegetable salad siya at usually may rice or potato, may fish or chicken. So complete meal talaga yung binibigay ko sa tanghalian niya. And sa gabi naman, ganun din, tinapay lang, egg, or anything na gusto niya, ang vegetable salad, hindi talaga nawawala yan, at saka fruits sa gabi. So, ayan, kapi-kapi pa more, diba? Ayan, tinatawag na niya ako ulit dyan. Alam niyo ba guys, nurina ng nurina, ano daw ginagawa ko? Syempre, alam niyo naman yan, kung hindi ako katabi, nurin, arin. Nakakarindi rin minsan kung natutulog ka sa tanghali, tawag siya ng tawag. Pero talagang ganyan ang buhay, talagang ganyan ang caregiver pag ang trabaho mo ay dementia. So, may dementia or may Alzheimer. So, ayan ang kanyang almusal, isang malaking bread yan guys nung Friday. So, ang ginawa ko na lang, hinati ko na lang, kumuha lang ako ng maliit na slice para lagyan ko ng butter or white cheese or anything na gusto niya. Actually, bago ko ilalagay ng nilalagyan ng palaman, tinatanong ko kung anong gusto niya, kung yung cheese, yellow cheese or white cheese, sabi ko, or with butter. So, sabi niya sa akin ngayon is butter and yung yellow cheese na nakaslice. So, ayun, tapos sinabi ko naman kung gusto niya ng fried egg, ayun naman niya. So, ayan lang ang ano niya. So, usually kasi 9:30 or 10 o'clock, yun na yung almusal niya. So, mas mabuting konti lang yung kakainin niya para sa tanghalian ng 12 or 12:30, medyo maganda ang kain niya ng tanghali niya. Pero ngayong winter kasi hindi kami nawawalan ng soup, vegetable soup, kahit as much as possible. Meron siyang sabaw na hinihigop kasi malamig nga at giniginaw talaga si Lola. At isa sa pinakamahirap din gawin ko pag ganitong winter is
maligo. O, di ba? Mahirap siyang paliguan, guys, kasi giniginaw siya talaga. So, before ko talagang paliguan yan, meron silang heater doon sa banyo. As in, talagang 30 minutes ko talaga pong pinapainit muna ang banyo at yung tubig talaga is talagang mainit na mainit na mainit para medyo yung kanyang katawan is hindi mabigla sa malamig na tubig kasi nanginginig talaga, guys. And ako talaga yung gumagawa na hindi ko na lang siya pinapabayaan na yung mag-shampoo. Pag summer kasi siya lang ang nagsha-shampoo sa sarili niya, nagsasabon sa katawan niya, pero ngayong winter ako lahat, ano. So ayan, multitasking, nakatimpla na rin ako ng kape ko at luto-luto ng aming lunch. This is Friday, yan yung dinner namin. Gumawa na lang ako ng fish with paprika sauce. So ayan, o diba, ready habang nagluluto, nagkakape, at si Lola andoon nagkakape niyang sarili at kumakain. So tapos na rin yung luto ko ng Friday at chinek ko ang aking mga mahal sa buhay sa Pilipinas at syempre ang aking mahal na aso nakaka-relax everyday, diba? So God bless everyone. I hope you're always okay, guys, and thank you, Lord, sa lahat ng blessings, sa lahat ng binibigay mo sa amin, sa pamilya namin, at sa mga caregivers dito sa Israel. Sana lagi kayong nasa mabuting kalagayan. So God bless everyone sa inyong lahat. Bye! Shalom, shalom, guys! Eto na naman tayo sa ating ligo-ligo serye. Ay, ligo-ligo serye. Natapos na pang maligo sa awa ng Diyos. Kasi pahirap ang maligo na naman, 9 degrees. Pero kailangang maligo at medyo nangangamoy nang. And garotay, pagkatapos magtrabaho, sa hapon na nakakapag lamierda sa bathroom. Kaya lang mabilisan din kasi malamig at si Lola is laging nagtatawag. So, lahat ng gawain as a caregiver dito, kahit pagliligo namin is mabilisan. Actually, kahit na nagpupukay, mabilisan din dahil tawag ng aking alaga, no? So, yan ang buhay ng isang Inday Garutay dito sa Israel. Pero usually naman, hindi naman kami pare-pareho ng trabaho dito. Yung iba naman, tahimik ang mga alaga. Pero yung alaga ko kasi is 95 years old. So, pag wala ako sa tabi niya, hindi niya ako nakikita, medyo may takot na talaga siya na mag-isa. So, kailangan ko talagang tabihan pag nanonood ng TV kahit hindi ko naiintindihan yung kanyang pinapanood na mga song niya na mga Hebrew. Pero pag minsan binibigyan ko siya ng English movie kahit na hindi niya naiintindihan pero may sulat naman na Hebrew. So, nakaka-catch up naman niya ng konti. Pero usually ang binibigay ko is yung mga movie na tungkol sa animals, love stories, or true stories minsan, pero hindi ko siya binibigyan ng mga baril-barilan kasi baka makukultang kanyang utak. Alam niyo naman, Alzheimer, hindi pwede yung mga ganyan. So usually naman is every morning yan, music, teatro, at yung may mga balitaktakan, ganyan. Pero paminsan-minsan news. Usually every Saturday, news ang binibigay ko kasi may mga magandang news. Pag Sabado, yung mga nangyayari dito na mga na-kidnap ng mga Israelis. So yan, medyo patapos na ang pagpapatuyo ng ating mahiwagang buhok na basa at hindi pwedeng basa ang ating buhok pag winter. God bless everyone. Bye!